Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal na kapatid, sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno, itinatampok natin ang malulhati niyang krus. Ang krus na dating tadhana ng kahiyan at kamatayan ay naging daluyan ng buhay at kaligtasan. Sa krus, iniunat niya ang kanyang mga kamay at inialay ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng tanan. Sa banal na krus ni Jesus, bubukal ang pag-asa at lakas upang pasanindin natin ang ating mga krus ng may pananalig at pag-ibig. Sa pagsisimula po ng ating pagdiriwang, mapagpakumbaba nating aminin ang ating mga pagkukulang at kasalanan at hilingin natin sa Panginoon na tayo'y Kanyang kaawaan at patawarin. Poong Jesus Nazareno, Ikaw ang larawan ng Diyos ng pag-ibig. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Poong Jesus Nazareno, Ikaw ay nagtiis ng maraming hirap at kamatayan sa krus para sa aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Poong Jesus Nazareno, Ikaw ang lingkod na lubos na kinalulugdan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lumay kapayapaan, at sa lumay kapayapaan, sa mga pinalulugan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ibinaguri ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakilang Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos sa makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, pupuri
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay mapagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, "Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito." Dahil dito, sila'y pinadalahan ng Panginoon ng makamandag na ahas, at sino mang matuka nito ay mamamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises, at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon, "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin, at sino mang matuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilang gawa ng Diyos. Ang dakilang gawa ng Diyos. Kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggin, uliligay, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinghaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Lilipulin na ng Diyos. Nagsisi ang karamihan, sa Kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila'y ang Diyos. Ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manonohos. Ng papuring hindi tapat, pagkat yaoy pahunwarit, balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso, naghahari kataksilan. Hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan.
say Diyos siyang mahabagin. Ang masamang gawa nila'y tinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin. Kung siya may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Dakilang gawa ng Diyos, hindi nila malilimutan. Ang dakilang gawa ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maniningluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Hesu Kristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kami sumasamba sa'yo at gumagalang sa krus mo ng kaligtasan ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Purihin po natin ang Panginoon sa ating pagtitipon ngayong gabing ito. Mga minamahal na kapatid,
Kanina po sa Salmong Tugunan, paulit-ulit nating tinugon, paulit-ulit nating inawit, hindi nila malilimot ang mga dakilang gawa ng Diyos. At yan po ang dahilan kung bakit tayo nanditong lahat ngayong gabing ito. Dahil sinasabi natin sa Panginoon, Panginoon, hindi po kami nakakalimot sa iyong mga dakilang gawa sa aming buhay. Hindi po kami nakakalimot sa buhay, kalusugan, sa pamilya at napakaraming biyaya na ipinagkaloob mo sa amin itong nakaraang taon. Kaya kami naririto ngayon kasi hindi kami nakakalimot sa napakaraming mga dakilang gawa ng Diyos para sa atin. Kaya para dito nag-aalay tayo ng banal na misa, ang ating pinakamataas na pagpanalangin at pasasalamat sa Panginoon sa ating poong Jesus Nazareno na siyang patuloy na gumagawa ng mga dakilang bagay sa ating buhay. Mga minamahal na kapatid, ang araw na ito ay pagdiriwang ng traslasyon ng imahen ng poong Jesus Nazareno. Paulit-ulit po nating narinig ng salitang yan, traslasyon. At ang ibig sabihin ng salitang traslasyon ay paglipat, transfer. Sa kasaysayan po ng imahen ng ating poong Jesus Nazareno, ang imahen ay nagsimula pa sa Mexico. Hindi po yung Mexico, Pampanga, kundi yung Mexico na bansa, napakalayo. At mula doon ay nakarating dito sa Maynila noong 1606. At pagkatapos ng mga 181 taon, yun pong imahe na inilagak doon sa simbahan sa Intramuros noong Enero 1787 ay naglakbay mula doon sa Intramuros papunta dito sa simbahan sa Quiapo. Kaya traslasyon ang tawag natin. Lumipat mula doon sa isang lugar, simbahan sa Intramuros, papunta dito sa simbahan sa Quiapo. At sa araw na iyon, tinanggap dito sa simbahang ito ang imahen ng ating poong Jesus Nazareno. Mula sa Mexico, papunta doon sa Bagong Bayan, simbahan sa Intramuros, mula sa Intramuros, papunta dito sa Quiapo. Naglakbay ang imahe ng ating poong Jesus Nazareno. At mga minamahal na kapatid, ganyan po ang Diyos. Ang Diyos naglalakbay. Kaya nga, sabi sa ating ikalawang pagbasa ngayon, sabi ni San Pablo, bagamat siya'y Diyos, hindi siya nanatiling kapantay ng Diyos, kundi nagpakababa siya at naging taong katulad natin. Isang paglalakbay mula sa pagka-Diyos patungo sa pagiging tao. Mula sa langit patungo sa mundo upang maging kaisa natin. Paglalakbay ng Diyos. Ang Diyos natin mahilig magtraslasyon, mahilig maglakbay, papalapit sa atin. At ano ang dahilan kung bakit may traslasyon ang Panginoon mula sa pagka-Diyos patungo sa pagkatao? Sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, dahil sa pag-ibig. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, kaya ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, kaya nagkaroon ng traslasyon mula sa langit patungo sa lupa ang ating Panginoong Jesus. Pag-ibig ang dahilan. Hindi ba mga minamahal na kapatid, ganyan naman talaga kapag umiibig. Gusto natin mapalapit doon sa taong iniibig natin. Kapag meron tayong iniibig, gusto natin palagi nating nakikita. Palagi nating nasisilayan ang mukha. Gusto natin palagi nating kasama yung ating minamahal. Kapag merong isang taong nagmamahal, pero ayaw naman niyang makita yung mukha ng kanyang minamahal, hindi totoong pag-ibig yon. Kapag sinasabi sa inyo ng inyong boyfriend o girlfriend, o sinasabi sa inyo ng inyong asawa, alam mo, mahal na mahal kita pero naaalibadbaran ako sa mukha mo, hindi tunay na pag-ibig yon. Dahil ang pag-ibig gustong palaging malapit sa kanyang minamahal, kasama
nakikita, katabi, nakakausap. Kaya pala nagkaroon ng traslasyon ang Panginoon mula sa pagka-Diyos patungo sa pagkatao dahil sa kanyang pag-ibig, dahil gusto niyang mapalapit sa atin, dahil gusto niyang makasama tayo. Yan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi mapapagod ang Diyos na maglakbay. Hindi mapapagod ang Diyos na magtraslasyon para lamang mapalapit sa bawat isa sa atin. Sa ating unang pagbasa ngayon, yung mga taong, mga Israelita, naglalakbay din patungo sa lupang pangako ng Diyos sa kanila. Pero napapagod sila, nagsasawa sila, at ang dami-dami nilang reklamo sa kanilang paglalakbay. Minsan ganun din po tayo. Sa ating paglalakbay, marami din tayong reklamo, marami din tayong sinasabi dahil sa ating mga paghihirap. Pero ang Diyos, hindi alintana ang paglalakbay, mapalapit lang sa atin. Kaya nga po kanina, ang daming nagsasabi, nung sinasabi ng mga balita, may mga nadismaya daw dahil hindi nakalapit, hindi nakasampa. Sa mga hindi po nakalapit at hindi nakasampa, huwag kayong mag-alala. Dahil kahit naman hindi natin naabot ang imahe ng mahal na pong Jesus Nazareno, ang mahal na pong Jesus Nazareno ang lumalapit sa atin. Siya po ang kumakapit sa atin. Siya ang yumayakap sa atin. Dahil ganyan ang pagmamahal ng ating Panginoon. Mga minamahal na kapatid, huwag po nating sabihin na tapos na ang traslasyon dahil nakabalik na ang prosesyon. Nakauwi na ang imahe ng ating mahal na pong Jesus Nazareno dito sa simbahan ng Quiapo. Hindi pa po tapos ang traslasyon. Dahil pagkatapos po ng ating pagdiriwang ngayon, ipagpapatuloy natin ang traslasyon. Mula sa simbahan ng Quiapo, patungo sa ating mga tahanan. Mula dito, patungo sa ating mga pinagtatrabahuhan, patungo sa ating mga eskwelahan, patungo sa ating kapitbahayan, patungo sa ating lipunan. Dalhin po natin yung ating karanasan sa araw na ito. Dalhin natin yung biyaya ng Diyos na tinanggap natin sa araw na ito. Ipagpatuloy natin ang traslasyon. Huwag po nating iwanan ang mahal na pong Jesus Nazareno dito sa Quiapo. Ipagpatuloy natin ang kanyang paglalakbay. At kung dadalhin natin siya, kung nasaan man tayo, kung nasa alaala natin palagi siya, kung sa bawat puso ng deboto, nandoon ang Quiapo, nandoon at nagpapatuloy ang traslasyon, mas nagiging totoo at buhay ang ating pananampalataya at pagdedebosyon sa mahal na poong Jesus Nazareno. Viva poong Jesus Nazareno! Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay ni Libing. Nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, ang pag-ibig ni Kristo ay nagbibigay ng buhay at kaligtasan. Sa bawat intensyon ay ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mahihina at makasalanan, naway makita ang simbahan bilang tahanang bukal ng kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga kabataan ay maturuang magmalasakit at magpakasakit para sa kapakanan ng bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang matuto tayong magtiis ng anumang kahirapan at umiwas sa mga bagay na ikapagdurusa ng kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga deboto ng Poong Nazareno ay maging maibigin sa kanyang salita at tinapay ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang sa lahat ng bansay umiral ang kapayapaan ni Kristo, bunga ng kanyang pag-ibig na mas malakas kaysa kamatayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong nabubuhay sa pagkakasala, naway ituring natin may mga habag at pangunawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, mga nalulumbay, at mga may kapansanan, naway makatagpo ng lakas at kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namatay, naway makadama ng mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal na hayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak, na ang Diyos ay pag-ibig. May pahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahit sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus,
ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumaway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan, pinagpala ang maririto sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kaitaasan, sana sa Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Ama naming banal, para ikaw ng ang pagpapatawad bukal ng namin sa kabanalan. nagkakasala sa amin. Kaya't sa At pamagitan huwag ng mo iyong kami Espiritu, ipahintulot sa gawin tukso. mong banal ang At kaloob na ihadya mo ito, kami upang sa para lahat sa ng aming masama. maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Luis Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalos sa buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ng kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal,
na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Dumulog po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang Ama kapurihan, namin, magpakailanman. Amen. Sambahin ang Panginoong Heso Mapasa Kristo, amin ang kaharian. sinabi mo sa iyong mga Sundin ang loob apostol, mo dito sa kapayapaan lupa ang para iniiwan nang sa ko langit. sa inyo, Bigyan ang mo aking kami ngayon kapayapaan ng ang aming ibinibigay kakanin ko sa sa araw-araw. inyo. At Tunghayan mo patawarin ang mo aming kami sa aming pananampalataya masasala. at huwag ang Para ng aming pagpapatawad pagkakasala. namin sa nagkakasala Pagkalooban mo sa kami amin. ng kapayapaan At huwag mo at kami pagkakaisa ipahintulot sa tukso. ayon sa iyong At iadya mo kalooban kami sa kasama lahat ng ng Espiritu masama. Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Mga kapatid, narito po si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na na ako.
Jesus Nazareno naming mahal. Ang buhay mo sa amin ay inialay. Sa banal na krus, dulot mo'y dakilang tagumpay. Wagas mong pag-ibig sa amin ay iyong ibinigay. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po, ikaw ang aming sandigan. Salamat po, ligtas mo kami sa mga kasalanan. O Jesus Nazareno, naming Jesus Nazareno, naming mahal. Buhay mo sa amin ay inialay. Sa banal na krus, dulot mo'y dakilang tagumpay. Wagas mong pag-ibig sa amin ay iyong ibinigay. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po, ikaw ang aming sandigan. Salamat po, niligtas mo kami sa mga kasalanan. O Jesus Nazareno, naming mahal. Jesus, naming mahal. Dalangin namin at kahilingan. Sa kami mo naway ilayo niya sa anumang kapahamakan. At bigyan lakas na makaahon sa kahirapan. Magpunin niyo kami pababayaan. Lagi niyo po kami mapatnubayan. Awan niyo kami patawarin sa mga kasalanan. O Jesus Nazareno, naming mahal. Pagpunin niyo kaming pababayaan. Lagi niyo po kaming mapatnubayan. Kawan niyo kaming patawarin sa mga kasalanan. O Jesus Nazareno, naming mahal. Ngayon bukas at magpasa, walang hanggan. Ika'y lagi namin papupurihan. Ika'y lagi namin masasalamatan. O Jesus Nazareno, naming mahal. Ika'y lagi namin masasalamatan. O Jesus Nazareno, naming mahal. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon,
magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko po kayo at dinggin ang pagpapala ng Diyos. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtan nawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan at maawaing Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang misa, humayo po kayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Jesus Poong Nazareno! Viva Jesus Poong Nazareno! Viva Jesus Poong Nazareno!